26,521,000 pesos. Imagine, may natanggap kang document mula sa BIR na nagsasabing may ganito kalaking tax deficiency ang negosyo mo. Saan ka kukuha ng 26 million? Magsasara ba yung negosyo mo? Paano na yung mga empleyado mo at mga pamilyang umaasa sa'yo? Linawin muna natin ito. Ang Letter of Authority o LOA ay hindi pa assessment at wala pa itong sinasabing final tax deficiency. Ang LOA ang legal authority na ibinibigay sa designated revenue officers sa para examine ang books of accounts, tax returns, at accounting records ng taxpayers para sa specific taxable period. So, sa madaling salita, nakatanggap ka ng LOA, magsisimula pa lamang ang audit. Hindi pa ibig sabihin na may tax deficiency ka na, at lalong hindi pa ibig sabihin na kailangan mo nang magbayad. The Supreme Court has explained that an LOA empowers specifically designated revenue officers to examine a taxpayer's books for a particular period. So an audit conducted without a valid LOA or beyond the authority granted by it may result in a void assessment. Mismo ang nangyari sa isa naming client. Noong November 2022, nakatanggap ang client ng Letter of Authority para sa audit ng taxable year 2022. Pagkatanggap ng LOA, nagsimula ang examination ng BIR. Humingi sila ng books of accounts, tax return, invoices, schedules, reconciliation, at iba pang supporting documents. Dito nagsimula ang trabaho ng team namin. Hindi lang basta papulitan ng documents, kailangan namin siguraduhin na ang bawat amount sa tax returns ay maikukonekta sa books, financial statements, invoices, at actual transactions ng negosyo. So, ano nga ba ang kailangan natin i-check sa LOA? Kapag nakatanggap ka ng LOA, huwag lang amount ang hanapin dahil normally, walang pang-assessment amount sa LOA. Ang unang dapat i-check ay sino ang revenue officers na authorized. Anong taxable year ang covered? Anong taxes ang maaari i-examine? Kailan inisyo at kailan natanggap ang LOA? Sino ang pumirma ng LOA? At ang taong actual ba nag-audit ay siya rin authorized ng LOA. I-confirm sa BIR kung totoo ba talaga yung LOA na na-receive natin. Ngayon, pwede na i-check online. Before, gumagawa ba ng written request to check kung valid nga yung LOA. Mahalaga ito dahil hindi lahat ng BIR personnel ay maaaring basta na lang mag-audit ng taxpayer. The authority must come from a valid LOA, and the revenue officers must remain within the scope of the authority. The Supreme Court has ruled that a revenue officer who is not properly authorized by an LOA cannot validly conduct the audit. It has also ruled that an officer may not expand the audit beyond the taxable period covered by the authority. Matapos ma-review ng BIR ang records ng client noong August 2023, nag-issue sila ng Notice of Discrepancy o NOD. Dito unang lumabas ang alleged deficiency tax na 26,521,926. So ang 26 million ay nasa NOD, hindi sa LOA. Ang notice discrepancy ay hindi pa katumbas ng final assessment. Ito ang pagkakataon ng taxpayer na sabihin, "Sir, hindi kami agree. Ito yung nakita ng discrepancy sa ginawa naming audit sa records mo. Ito yung reconciliation. Ito yung explanation kung bakit mali, kulang ng tax na binayaran mo." Under Revenue Regulations number 22-2020, the taxpayer may present explanations and supporting documents during the discrepancy discussion, with all necessary supporting documents generally due within 30 days from the receipt of the NOD. So, kung kailangan mo ng additional time, the supporting documents must generally be submitted within 30 days from the receipt of the NOD. Kaya hindi pwedeng itago lang ang NOD sa drawer at huwag napansinin. May pagkakataon kang sumagot, but that opportunity has a deadline. Nang makita namin ang 26 million, hindi namin sinabi sa client na, "Uy,
bayaran mo na agad. Pero hindi rin namin siya binigyan ng false assurance na Sigurado, awawala natin. kung sinabi namin huwag muna tayo magpanik. Isa-isahin natin kung paano nakuha ang bawat finding. Gumawa kami ng issue by issue reconciliation. So, trinace namin ang income tax findings, tinignan namin yung VAT transactions, na-reconcile namin yung withholding tax returns and remittances, at nireview namin yung documentary stamp tax findings. At lastly, at hinanap namin ang supporting documents para sa bawat disputed transactions. Hindi kami pumunta sa BIR ng talalang pakiusap. Dala namin ng schedules, computations, accounting records, documents, factual explanation, at legal basis. Sa isang BIR audit, hindi sapat na sabihin mali po ang assessment. Kailangan mong ipakita kung bakit hindi tama ang na-compute nilang discrepancy. Halimbawa, may transaction bang na double count? May expenses bang disallowed dahil kulang ang document? Ang withholding tax findings ba ay dahil sa timing difference? Ang VAT findings ba ay galing sa third-party information na hindi na-reconcile sa books? Bawat finding dapat may sariling factual response, computation at supporting evidence. Pagkatapos ng mahabang reconciliation, submission ng documents at discussion ng findings, nag-issue ang BIR ng Preliminary Assessment Notice o PAN or PAN. Mula sa 26.25 million sa NOD, 4,885,950. Nabawasan ng approximately 81.6% ang original findings. Malaking reduction yun. Pero importante rin itong malaman, ang BAN ay proposed assessment pa lamang. Hindi pa ito ang end ng administrative process. Sa ordinary assessment process, kapag nakatanggap ng BAN, may 15 days from receipt ang taxpayer para mag-submit ng response. Dapat din ipakita ng BAN in detail ang facts at legal basis ng proposed assessment. Kapag hindi sumagot ang taxpayer within the prescribed period, maaaring ituwi siyang in default at maaaring mag-issue ng BIR ng formal letter of demand at final assessment notice. Yan tandaan, 30 days sa NOD documents and 15 days sa PAN response. Magkaiba ang documents at magkaiba rin ang deadlines. Hindi sapat ang may table lang na nagsasabing income tax ganitong amount, but ganitong amount. Under Section 228 of the Tax Code, the taxpayer must be informed in writing of the facts and the law on which the assessment is based. Bakit? Dahil paano ka makakakuha ng intelligent response kung hindi mo alam kung saan nanggagaling ang finding? Hindi mo kayang sagutin ang accusation kung hindi malinaw kung ano ang factual at legal basis nito. Kaya ang due process sa tax assessment ay hindi simpleng technicality. Protection ito laban sa arbitrary deprivation of property. Section 228 requires the taxpayer be informed in writing of the law and facts supporting the assessment. The Supreme Court has held that a notice that merely presents amounts without adequately explaining their basis may violate due process and render the assessment void. Nagpatuloy kami sa pag-dispute ng findings. Later on, issue ang BIR ng formal letter of demand and final assessment notice na magkakahalaga ng 4,461,610.75 pesos. Mula sa original penalty amount, bawasan ang findings ng mahigit 22 million or approximately 83.2%. Pero kahit final assessment notice ang tawag dito, mayroon pa rin administrative remedy ng taxpayer. Kapag nakatanggap ka ng FLD or FAN, isa ito sa pinakamahalagang deadline sa buong audit. The taxpayer generally has 30 days from receipt para mag-file ng valid administrative protest. As per Revenue Regulations number 18-2013, then ito yung tatandaan mo. Kapag lumagpas ang deadline ng walang valid protest, maaaring maging final, executory at demandable ang assessment. Ibig sabihin kahit may maganda kang argument, maaaring hindi na itong marinig dahil hindi ka pumilis on time. Kaya sa BIR audit, hindi lang strength ng argument ang importante. Importante rin ang timing. So may dalawang common forms ng protest.
Request for reconsideration kapag hinihingi mo i-review muli ang assessment based on the existing records. At request for re-investigation kapag may additional or newly discovered evidence kang ipapasa, mahalaga ang distinction. Sa request for re-investigation, ang supporting documents must generally be submitted within 60 days from the filing of the protest. At hindi sapat na sabihin lang, "We protest the assessment." Dapat malinaw kung alin findings ang dinidispute, ano ang facts, ano ang legal basis, at anong documents ang sumusuporta sa posisyon mo. So kapag may issue na hindi mo na dispute ng maayos, maaaring ituring iyong undisputed. So habang nare-review namin ang assessment, hindi lang computations ang tinitignan namin. Tinitignan din namin ang buong timeline. So under section 203 of the tax code, the general rule is that interval revenue taxes must be assessed within 3 years. Pero hindi ito simpleng taxable year 2021 plus 3 years. Ang tamang computation ay maaaring depende sa prescribed due date ng particular return, actual filing date, kung early, timely, o late ang filing, klase at period ng tax return, kung may valid waiver, at kung may applicable exception. Kaya hindi pwedeng iisang prescription date lang ang gagamitin sa income tax, but withholding taxes at documentary stamp tax. Bawat tax type at return period kailangan i-map separately. Section 203 generally provides a 3-year period for assessment. Subject to Section 222, the period is tied to the relevant return and filing date. So, different taxes and return periods may have in different prescription dates. At syempre may exceptions din sa 3-year rule. Halimbawa, maaaring magkaroon ng longer assessment period in cases involving failure to file a return or a false or fraudulent return with intent to evade tax. Per Section 222 of the NIRC, maaari ring ma-extend ang period through a valid written waiver executed before the original period expires. Kaya ba ako sabihin, prescribed na yun? Kailangan magkita ang actual returns, filing confirmations, waiver, notices at dates of receipt. So sa case na ito, after reviewing the timeline, the filing records at ang date ng FLD or FAN, formally naming na-raise ang issue of prescription as one of the taxpayers' defenses. Hindi namin basta sinabi na matagal na yun, void na yun. Gumawa kami ng tax by tax at return by return timeline. Dahil sa prescription defense, dates are evidence. Ang return, filing confirmation, date of receipt, assessment notice, lahat yan mahalaga. But note that this is still subject to proper administrative or judicial resolution. Siyempre, mahaba ang prosesong ito. Mula LOA, submissions ng records, notice of discrepancy, PAN, hanggang FLD or FAN at administrative protest. Sa bawat document na dumarating may kaba. Sa bawat deadline, siyempre may pressure yan. At sa bawat malaking amount na nakikita, normal lang na matakot ang business owner. Pero ang natutunan ng client namin ay ito. Hindi dahil may amount na inilagay sa isang BIR notice ay wala ka ng karapatan magtanong o magpaliwanag. Pero syempre, hindi rin ibig sabihin na pwede mong paliwalain ang BIR. No. Ang tamang response ay cooperation. Pero informed cooperation. Sumunod sa lawful request pero protektahan din ang rights ng taxpayer. Kaya kapag nakatanggap ka ng BIR notice, tandaan ang mga ito. Una, ang LOA ay authority to audit. Hindi pa ito tax assessment. Pangalawa, sa NOD una pinapakita ang audit discrepancies at ang pagkakataon mong ito mag-explain at magsumite ng supporting documents. Pangatlo, ang PAN ay proposed assessment at generally, may 15 days kang sumagot. Pang-apat, ang FLD or FAN ay dapat i-protest within 30 days from receipt. And panglima, kung re-investigation ng protest, generally may 60 days para sa supporting documents.
And pang-anim, ang assessment must state the facts and law supporting it. At syempre, lastly, ang prescription ay hindi simply 3 years from the taxable year. Dapat itong i-compute per tax return, filing dates, at applicable exception. So, ang pinakamalaking pagkakamali ng taxpayer ay hindi ang matakot. Normal lang ang matakot. Ang pinakamaling pagkakamali ay ang hindi kumilos habang may oras pa. Huwag itago ang LOA sa drawer, huwag hintayin ang PAN o FAN bago ayusin ang records, at huwag magbayad ng malalaking assessment nang hindi muna naintindihan kung paano ito nakuha. Because in a tax audit, documents protect your position, deadlines protect your remedies, and proper professional guidance protect your rights. Kung nakatanggap ang negosyo mo ng letter of authority, notice of discrepancy, PAN o FLB or FAN, maaaring tumulong ang Upturn Business Solutions sa pag-review ng audit authority, findings, computations, records, deadlines, at available remedies. Because every tax audit is different and no particular result can be guaranteed. Pero may karapatan kang maintindihan ang assessment, mai-present ang side ng negosyo mo, at magamit ang remedies na ibinibigay ng batas. May LOA ka ba? Huwag magpanik, but do not wait until the deadlines has passed.